kabayan, isang magandang araw po mga kababayang OFW at sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa usapang DMW, ang tahanan ng OFW. Dito, ang bawat talakayan ay para sa kapakanan, kaligtasan at kaginhawaan ng ating mga bagong bayani. Ako po si Jel Miranda. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isang napakahalagang issue, ang laban ng Department of Migrant Workers kontra illegal recruitment at human trafficking. Gabay at proteksyon ng OFW. Kasama po natin ngayon sa ating programa, isa sa mga tagapagtaguyod ng karapatan at kapakanan ng mga migranteng manggagawa, Attorney Eric Dollete mula sa Migrant Workers Protection Bureau ng DMW. Magandang araw, Attorney. Magandang araw po. So, Attorney Eric, pakilala mo muna sa amin itong Migrant Workers Protection Bureau ng DMW. Maraming salamat po. Ang Migrant Workers Protections Bureau, ito po yung former anti-illegal recruitment branch ng POA before. But of course, when we transformed into DMW, so ginawa po siya isang bureau. And ang mandato po niya to combat illegal recruitment and trafficking. Nakalagay po yan sa batas po natin, yung Republic Act 11641, yung sue, to pursue, investigate, yun po yung mandato ng Migrant Workers Protections Bureau. And under the Migrant Workers Protections Bureau, we have 4 divisions there. You have the legal assistance, you have the Operations Surveillance Division, and we also have the Prosecution Division, and the Anti-Illegal Recruitment and Trafficking Information Support Bureau. Siguro, Attorney, para sa kaalaman na lang din ng lahat, ano ba ibig sabihin ng illegal recruitment and human trafficking? Yung illegal recruitment, gusto kong, in simplest term, yan yung pag nag-recruit ka nang wala kang lisensya. No? Or kung may lisensya ka, hindi ka sumusunod doon sa pamantayan ng batas natin sa Republic Act 8042 as amended by 10022. Under that act kasi merong 13 na tinatawag natin illegal recruitment practices na pinagbabawal and meron pang prohibited practices. Now, kung gusto natin maintindihan kung ano ba talaga yung illegal recruitment, dapat bumalik tayo muna kung ano ba yung tinatawag na recruitment and placement. Yes. Pag sinabi, kumbaga, nag-interview ka, or in-interview ka, umattend ka ng seminar, ni-refer ka ba ng isang ng recruiter o lumapit ka sa kanya, recruitment na ba yun? So, ang premise is, in order for us to understand what is illegal recruitment, we have to understand first yung recruitment and placement. So, nakalagay po sa batas yan. Actually, dinefine ng batas po natin yan under Section 6 of 8042 by way of enumeration. So, nakalagay doon, ang recruitment and placement ay canvassing, enlisting, transporting, utilizing, hiring, kasama ng contract services, advertising, promising, procuring. Ang dami po niyan ng mga acts. And kung itatranslate natin sa Tagalog, limbawa, canvassing, pangangalap ng mga tao, paglilista ng mga tao, pangunguhan ng mga tao, even yung referrals ng mga tao, pag-advertise ng mga tao, without a license, yun yung tatawag natin illegal recruitment. So, pag ginagawa mo yun, you're actually engaging in recruitment and placement activities. So, kung wala kang lisensya, illegal recruiter ka. That's one part ng batas natin. Kasi pwede rin kasi may mga lisensya, pwede rin matawag na illegal recruiters. Ngayon, paano naman sila nagiging illegal recruiter? Yun kung bina-violate nila yung itinakda ng batas na 8042. May nakalagay kasi doon, 13 illegal recruitment practices na dapat hindi na ginagawa. Pag ginawa nila yon, pwede rin sila may consider na illegal recruitment, illegal recruiter. And yung tinatawag na prohibited acts, katulad ng halimbawa ng overcharging, mga ganyan, mga misrepresentation, even yung contract substitution, a mere withholding of travel documents, actually, kung yun yung mga nakapaloob doon na practice na pag ginawa ng isang lisensyadong ahensya, pwede rin siya matawag na illegal recruiter. Pero itong mga illegal recruiter na to, nakakapagbigay talaga ng trabaho sa iilan. Tama po ba? Well, meron namang ganito po yun, Kaya yung unang definition ng illegal recruitment, yun yung tinatawag na illegal recruitment per se kasi ayon sa isang Supreme Court decision, Todston versus People. Actually, nakalagay doon na 3 yung modes of illegal recruitment. Number 1, yung illegal recruitment per se. Number 2, yung sasabi natin kanina na
illegal recruitment practice, saka yung prohibited practices. So tatlo yan. Now, nakakapagbigay naman sila. It so happen na hindi kasi, kumbaga, wala silang lisensya eh. No? Sabihin na natin nakakapagpaalis sila. No? Some of them. Hindi actually marami. Most of them talaga puro empty promises yan. Pero some of them, nakakapag-deploy naman sila. Yun nga lang, wala po silang lisensya. So, pinagpapalagay ng batas po natin na, kumbaga, na criminal sila kasi nga, walang lisensya. So, pinagbabawal po yun, prohibited. It's a malong prohibito, kaya nga sasabi natin nun. So, illegal recruiter sila. Now, ang danger po kasi noon na nakaalis ka o napaalis ka ng isang illegal recruiter, pwede kang ma-subject sa exploitation. Yes. And o kaya substandard yung mapupuntahan mo na yung kalagayan, no? So you'll be prone to exploitation. Pag katulad for instance sa Singapore, no, sa Malaysia, ginagawa kasi yung parang kasi madaling pumunta diyan by tourist visa, no, kaya dinedeploy sila sa other country. So hindi natin nabubusisi, no, sa gobyerno, hindi natin nabubusisi yung kontrata, yung employer nila. Yes. So kaya kung nakakaalis man sila, yun nga, no, mas na-exploit po sila. Pero may datos tayo. Halimbawa, itong mga napaalis from illegal recruiters. Yung wala po tayong ngayon po, meron naman po tayong maipapakitang datos, no, pero kung titignan natin kasi meron kasing tinatawag na yung backdoor exit, no, or yung tinatawag natin ngayon na mga illegal corridor, no, na tinatawag migration corridor, no. So yun mahirap na i-monitor yun kasi may sabi nga yung bansa natin porous siya, no? So maraming exit points, no, Zamboanga, Tawi-Tawi, Palawan. So those things nalalaman na lang natin yung datos pag nandun na sila sa ibang bansa o nakikita natin pag rescue na operation, pag may nangyari sa kanila, no? Pero Attorney Eric, paano nakikipag-ugnayan ng DMW sa other government agencies kontra illegal recruitment? Maganda po yun na tanong, no. Actually, hindi lang, kumbaga hindi natin kaya ito mag-isa, no. Yung problema sa illegal as well as trafficking, no. Lagi naman nating sinasabi na we have to really utilize yung whole government approach, whole society of approach kung kinakailangan nga, no. Kumbaga tayo nakikipagtulungan, no. Although tayo may mandato, no, na i-curb yung illegal recruitment and trafficking. But of course, we cannot do this alone. So nakipagtulungan tayo sa IACAT, no, yung agency council for trafficking against trafficking, and of course different law enforcement agencies katulad po nung nangyari last time, no, sa entrapment operation, and even last year yung mga entrapments po natin. So we have a partner LEAS and civil societies also, no. Magkakasama po kami through different partnership, nagpa-forge kami. Even social media actually. Yes. We have also partnership with TikTok, Facebook Philippines or Meta now, no? And other aspect or part of sa lipunan po natin. Halimbawa, paano po ba malalaman talaga na ang itong opisinang to nilalapitan ko ay illegal? Kasi nangyayari lang yata, sir, kapag may nabiktima na sila, doon pa lang natin malalaman na illegal recruiter pala. Actually, hindi naman siguro kasi may mga badges din, no? May mga kumbaga pag tinignan mo pa lang yung sitwasyon or yung mga offers sa'yo, malalaman mo na isang tao is illegal recruiter. At least or meron ka ng sabi nating hunch, no? May mga indicators na yung Like possibly yung isang tao illegal recruiter. Halimbawa, mangangako sa sayo ng madaling pagpapaalis. O kaya yung too good to be true na terms. No? Kasama yan, madaling pagpapaalis, too good to be true na terms, and condition, no? Yung kontrata. Yung mga placement fee. Placement fee, yung mga ganon. Ano pa ba? Yan yung mga hindi gumagamit ng opisina usually, no? Nagbabahay-bahay, no? And yun. Ngayon, paano mo ngayon makaiwas sa mga sa mga ganitong illegal recruiter? So, of course, pag pumunta ka sa DMW, makita mo yung website ng DMW. Merong isang section po doon
nakalagay naman doon yung nakalagay naman doon yung yung online service doon na kung saan makikita mo yung mga valid job orders. So yung agency na applyan mo, yung country of destination, i-input nyo actually lang ma'am yung yung gusto mong position or country na pupuntahan, lalabas na po So lahat sa ng mismong agencies. website na natin, sir. Yes po. So bakit marami pa rin ang nabibiktima ng mga illegal recruitment? Well, aside from kasi may financial kasi yan aspect yan, 'di ba, na usually pag kumbaga ang pag ng tao nangangailangan, no, madali ang pagpapalis, yung katulad nun pag kumbaga matamis ang pangako. So talagang nahukay. Katulad naman yung sabihin na natin na mga na-discover namin ng mga modus nila. Internet scam, no? O kaya yung email scam. Let's say yung email scam. Kala mo totoo. Yes, padadalhan ka, padadalhan ka random ng email, tapos nakalagay doon, you are hired for this particular position. Tapos Yes. pag binasa mo siya, ang daming mga posisyon na nakapaloob doon. Ngayon, kung halimbawa ikaw nurse, tapos nakalagay doon, you are hired as nurse, for instance. So pumasok sa yung qualification, nag-match doon sa parang email blast nila. So you will grab the Mahuhook ka. opportunity. Yes, Yes. oo. And may nakalagay doon, ang catch doon, in order for you to reserve the slot, you have to pay. Diba? So, yun na. Yun yung kasama yun eh. Yung parang pag nag-alok sila, kailangan may bayad. No? So yun, you have to pay slot or reserve. Doon pa lang po, madaling kumbaga makabiktima. No? So, ano yung magiging parusa dun sa mga nahuhuli na mga illegal recruiter? Well, sa simple illegal recruitment po, 12 years, 1 day. Actually, mabigat po, no? Pag sabi tayo ng simple illegal recruitment, yan po yung less than 3 na perpetrators or less than 3 na complainants. O, pag more than na kasi yan, pwede na matawag na sindikato yun or syndicator kaya large scale. Depende kung complainants yan. So, large scale, kung kayong tatlong perpetrators, so syndicated, in that case, life imprisonment po siya. Yes. Sa ngayon ba, sir, kasi recently meron din tayong balita na nahuli na naman na illegal recruiter. Yes po. Recently actually yung case po natin na tinutukoy nyo yung sa mismo sa DMW. Maikwento ko lang po yung Siguro linawin natin, sir, empleyado ba siya o wala siyang kaugnayan sa DMW? Hindi. Paano sinabi na nasa loob ng DMW? Ganito po, yun nga, napakalakas ng loob niya. Even kung binabasa ko din yung mga ibang comments, nakalagay na yun nga, napakalakas ng loob niya. Bakit? Doon pa sa DMW, no? And ang ginawa niya kasi, nagpanggap siya bilang isang parang connected sa isang agency. She's a former connected actually sa isang agency. So gumamit siya ng mga lumang Documents. credentials na. And yung namang agency na dating konektado sa kanya, hindi naman siguro kinuha sa kanya, no? So, ayan, and may naghahanap siya ng biktima doon na ma-apply na, sasabihin niya, ako yung LO ng agency, no? And pwede kita matulungan papuntang Japan. So yun, nakita po natin agad yun. Kaya tayo at last year, inoperate po natin yon. So nahuli natin na sa kote. At siya po ay napatunayan na nagkasala ng illegal recruitment. Siguro, sir, dapat maging masala yung mga pumapasok kasi ang daming pumapasok sa opisina. I mean, mga nag-a-apply ng trabaho. So, hindi talaga siya napansin na siya ay may masamang pakay. Ganon. Well, kasi kung yun nga, napapag-usapan namin kanina, no, before yung mag-start yung programa, no, sa atin kasi sa DMW, hindi po kasi natin kumbaga sinasala, no, kasi tahanan siya ng OFW. So you rarely kumbaga implement strict yung restrictions ng pagpasok doon. Of course, but you have to present na meron silang valid transaction, no. And then medyo magaling kasi sila na tumingin ng mga blind spot siguro, no. May mga hindi nakikita na nasasagap ng camera. And then sometimes they're usurping mga positions siguro, no? Pwedeng kahit nga ako, halimbawa, dahil kilala ako, pwedeng gamitin ng pangalan ko, Tama. no? Madali lang po kasi pag pumunta ka sa halimbawa sa opisina, no? Halimbawa, makikita mo yung opisina ko and then sasabihin lang niya,
ayun, nakikita mo yon. Ayun, si Attorney Eric yan. So, kakausapin ko siya kasi pag-uusapan Baka may namin picture pa sa inyo, sir. Oo, parang ganun. Tapos pupunta siya, halimbawa, tapos magtatanong siya, halimbawa sa akin, Sir, paano po ba natin matulungan ang mga kababayan natin na biktima ng illegal recruitment? Yun yung tanong. Pero from afar, kung ikaw yung prospective na victim na tinitingnan, oo nga, may connected nga siya kay Attorney Eric. So matutulungan nga tayo. Halimbawa, yung mga ganung klase, kahit sa labas. Modus talaga. Yes po, oo. Marami po kasi silang mga modus, no? At saka they're very, Mukhang na-perfect na nila yung style. Di ba, attorney? oo nga po eh. Kaya minsan nagbibiruan kami na tayo po, meron tayong kampanya sa against illegal recruitment and trafficking. So, ito po, buong Pilipinas, yung airtip campaign na tinatawag natin. Sabi ko, mukhang uma-attend din sila, no? Kasi alam din nila yung mga modus and how to circumvent. Pero sabi ko nga, dapat we have two-step, we have to be two-step, no? Na mas ano pa sa kanila, mas magaling dapat tayo sa kanila, no? Ahead sa kanila. Pagdating sa human trafficking, paano natin na-identify na halimbawa ang isang OFW ay nasa ganong sitwasyon na? Pag human trafficking naman, di ba kanina, illegal recruitment, no? Pag ang purpose ng pag-recruit sa'yo, i-exploit ka sexually, or merong sexually or sale of organs mo, o kaya yung tatawag nating labor exploitation, yan yung tatawag nating human trafficking. So in short, pangangalakal kasi yan ng mga tao, no? Na parang purpose ay exploit ka talaga. So ang ginagawa natin po ngayon, very proactive na po yung approach po natin, no? Kung mapapansin niyo po din yung mga nirelease po natin na press release last time, no? Makikita mo doon na sumasama yung mga operatibo natin na doon sa operation, mga interception na tinatawag namin, no? Na kung saan sumasama kami doon sa mga pool of mga applicants sa possibly magiging biktima, and then they will be meeting yung mga facilitator nila and nahuhuli po So namin. may specific program for them? Yeah. In fact, yung bureau ko nga po, sabi ko nga kung hindi ko yata nabanggit, no? We're the implementors of the anti-illegal recruitment and trafficking and program of our department, no? So merong two-prong approach yan. Kasama po yun sa remedial measures na kasama po yan yung tinatawag naming operations. Kasama na po yung interception, entrapment. Dito po sa usapang DMW, mahalaga ang boses ng ating mga kababayan. At sa pagkakataong ito, sasagutin po ni Attorney Eric ang ilang tanong mula sa ating mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Attorney, ready ka na ba? Ito, meron tayong 2 o mga 3 questions lamang po para sa inyo. Ito, sir. Kung mismong sa loob ng DMW office may nahuhuling fixer o illegal recruiter, paano po namin masisiguro na ligtas at legit ang mga nilalapitan naming agency o tao para sa overseas job application? Una po, dapat alamin natin yung agency na yon may lisensya. Pag nakita natin yung lisensya, nakikita natin yung address. Pag nakita mo yung address, you have to be there. Kasi minsan ang hirap nung mag-relay ka lang online na sasabihin sa'yo, ito yung address, mag-sign ka na ng pera, no? Hindi ganoon. Dapat, you have to go there and verify. So, pag pumunta ka doon, malalaman mo na physically, makikipag-transact ka doon sa mismong loob ng agency ng recruiter, so the license. Pangalawa, so you can verify, no? Kasi may nakalagay naman doon eh. You can verify, you can go to our licensing office, no? Bureau. Nandoon po yun, nakalatag po yung lisensya to, so madali naman po siyang malaman. Talaga. No? And then, kailangan merong cover na job order kasi it's not enough. Kahit license ka, napuntahan mo, kung wala naman job order na offer for your particular position, so hindi pwede rin po may consider na illegal recruitment yun through misrepresentation. No? So, dapat po i-verify din po natin yan. And then, yun nga sinabi natin kanina, meron naman po tayong website, no? Makikita rin natin. Makakatulong po 'yon. And we have a lot of sabihin na natin na pwedeng tawagan, no? Nandiyan po yung aming Facebook account, yung DMW Anti-Illegal Recruitment Program. So pwede po nila mag-message doon. Tanong po ito.
Meron din po tayong hotline na 1348, no? And madami po kaming mga hotlines sa pwede naman po nilang pwede po kaming matawagan anytime. So may paraan para ma-verify kung totoo talaga. Okay, next question, attorney. Kapag may nahuli ng illegal recruiter at napatunayang guilty, paano po nasisiguro ng DMW na hindi na ito mauulit at ano yung mga hakbang para maprotektahan ang mga aplikante sa susunod? Well, pag natutulan naman po yan ng guilty, of course, yan ay makukulong na. So, and sinasama po yan natin yan. Kung yan po ay licensed recruiter na tinatawag natin, nakulong siya. So, dinidelis po natin yan. Tinatanggal po natin yan doon sa rooster na pwede mag-recruit, no? And kasama. So, banned na siya kaagad? Yes, barred na siya. Kasama din po yung mga officers po na nandoon sa loob, no? So, yun po yung isang mekanismo natin, no, para hindi na siya makapag-recruit ulit, no? Ayan. Okay, thank you, attorney. Last question, paano makakaiwas sa mga kabataan at kababaihan sa pagiging biktima ng human trafficking? Dapat po maging mapanuri po tayo, yung mga ino-offer po sa atin na mga trabaho, particularly pag pag hindi ka kwalipikado, too good to be true, mabilis yung pagpapalis, no? And hindi gumagamit ng tamang visa, no? Mga tourist visa. And yun nga, yung particular nitong sa Golden Triangle po natin, pag tayo sumasali sa mga Facebook groups, mga TikTok groups, no? And yung Telegram groups, no? Usually po kasi these mga social media nagiging vehicle sila in a way na ginagamit ng mga trafficker. Kasi lalo na yung isa, no, na nabanggit po natin na isang social media. Kasi very tight yung privacy nun. So pwedeng ma-delete siya. Parang may mga message pa yata na pag pinasok mo doon, pwedeng pag dinelete ng kabilang party, so nadidelete na altogether, no? So untraceable siya. Doon po kasi usually doon sila nagre-recruit, nag-start doon, no? O kaya minsan mag-text sa'yo, may magme-message sa'yo sa Viber, sa mga social media accounts, no? And then ililipat ka nila. And malalaman mo din kasi pag may mga dadaling ka ba backdoor, no? Yung mga ganung klase na bakit hindi ka dadaan dito sa sa NAIA, Yes. for instance, no, dito sa mga bakit pag taga Maynila ka kailangan ka pang dalhin bawas sa Mindanao, no, o kaya sa Palawan. So doon pala magtaka ka na. Doon pala medyo meron ng parang irregularity doon sa recruitment sa'yo. So baka nga yung nangyayari sa hindi lang illegal recruitment, talagang gagawin ka pang kumbaga May exploitation yes, pa. exploitation talaga ang purpose sa'yo. Attorney, napakaganda po ng ating talakayan at medyo gipit na tayo sa oras. Baka may mensahe ka pa po sa ating mga taga-subaybay. Nasaan yung pagkakataon? Gusto ko lang pong ipaalala sa ating mga kababayan na tayo ay, yun nga, paulit-ulit po natin sabihin ito na dapat maging mapanuri, no? Maging tayong matalino, sabi nga ng ating secretary, no? Maging matalino tayo and huwag tayo magpapaloko sa illegal recruiter. Pag meron po tayong nakikita, no, na mga illegal recruiter at may alam na natin na tayo nagiging biktima o kaya mga tao, no, na nagiging biktima ng illegal recruitment, isumbong nyo po yan sa atin sa DMW. Handa po natin kayong tulungan. Nandiyan naman po ang ating mga social media pages and aming mga hotlines po, no, yung 1348, no, 722-1189, 722-1190 po ng Migrant Workers Protections Bureau po. Maraming salamat, Attorney Eric, sa oras at pagkakataon at sa lahat ng mga impormasyon na naibahagi mo po sa amin. Napakalaking tulong ito para sa ating mga OFW. Thank you so much. Maraming salamat po. Mga kaibigan, nakasama po natin si Attorney Eric Dollete mula sa Migrant Workers Protection Bureau ng DMW. Mga kababayan, ang pangarap na makapagtrabaho abroad ay dapat ligtas, patas at makatao. Iwasan po natin ang mga alok na hindi sigurado. Siguraduhin natin ang tamang proseso at legal na recruiter. Ayon nga po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tungkulin po ng DMW na tiyaking may makataong proteksyon para sa lahat ng OFWs. At kapag meron po kayong alinlangan o mga tanong, tawag lang agad sa DMW Hotline 1348. Ang inyong kaligtasan at tagumpay ay misyon ng Department of Migrant Workers. Tandaan, dito sa DMW, may tahanan kayo. Ako po si Jel Miranda. At ako naman po si Attorney Eric Dollete.
Ito ang Usapang DMW, ang tahanan ng OFW.